Sino naniniwala na kung anong itinanim ay siyang aanihin? Of course, Galatians 6:7 says, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin." Sowing and reaping is a universal law. Ibig sabihin, this will happen to anyone, at any place, on any time. Ito ay mangyayari sa bata, matanda, babae, lalaki. May kaya, wala. Nag-aral, hindi. Because this is universal law. Laging aani tayo sa anumang ating itatanim. Para itong law of gravity. Sa maniwala ka man o hindi, ay under ka ng batas na ito. And Genesis 8:22 says, "While the earth remains, seed time and harvest shall not cease." Hanggat may lupa, hanggat may earth, ang pagtatanim at ang pag-aani ay hindi titigil. Now, dahil kayo naniniwala na kung anong itinanim may siya ring aanihin, ang sunod kong tanong, sino naman ang naniniwala na kayang pabilisin ni Lord ang ani sa kanilang tanim? Talaga? Bakit kayo naniniwala? Kasi po may verse. And let me read it to you. Amos 9 verse 13. "The time will come, says the Lord, when the grain and grapes will grow faster than they can be harvested." Akin uling-ulitin. "The time will come, says the Lord." Sino daw misabi? Si Lord. "When the grain and grapes will grow faster than they can be harvested. Then the terraced vineyards on the hills of Israel will drip with sweet wine." Ito yung mga itinanim mo noon pa na namumunga. Pero kakaiba sa pangkaraniwan, ang kilos ngayon ng Diyos ay ito. Ano yon? Sobrang bilis ng ani na hindi mo na kayang anihin pa. Sino may gusto noon? Ito yung, saan ko pagdadalhin itong daming pumapasok na blessing na ito? Saan ko pagdadalhin? Yan. Hindi ito pangkaraniwang pangyayari, pero nangyayari. Why? Because this is a move of God. Kindly say, move of God. This is one day. Say, one day. 2026 is the year of fast growth of harvest. Sino may gusto noon? 2026 is more harvest. Sino may gusto noon? Okay. Isa sa mga dinideclare ko sa nagtatanim ay quick harvest. Sabi ko, I declare quick harvest in Jesus' name. Meaning, ang one day na sa natural might take years, o baka decade, or 10 years, ay mangyayari kaagad. 2026 is the year na pabibilisin ni Lord ang ani. Tulad ng ano, Pastor? Tulad ng instant healing ng babaeng 12 years na dinurugo. That was instant. Tulad ng instant promotion ni Joseph after a series of disappointments, while nakabilanggo sila, ay naging pangalwa sa hari. That, my friend, is napakabilis na ani. O sinong naniniwalang nangyayari pa rin ito hanggang ngayon? Sinong naniniwala ito mangyayari sa kanya? Ang panahon po, o ang time, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya bound ng time. Kaya ni Lord baguhin ang panahon. Pwede niyang paikliin ang panahon, katulad ng sabi ng Matthew 24 verse 22,
doon speaking about the end times, and unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Alang-alang sa kanyang mga anak, sa kanyang mga napili, paiikliin niya ang panahon. So pwede niyang mapaikli ang panahon. Pwede ring ipanumbalik ng Diyos ang panahon. Joel 2 verse 25. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Pwede niyang i-restore. Ibig sabihin, yung mga nagdaang panahon na puno ng hapis, lungkot, ay pwede niyang ibawi ka. Na talaga namang malilimutan mo yung mga nagdaan dahil sa panahong ito, i-restore ni Lord yung mga nawala sa iyong joy nung una. Ano pa? Pwedeng dagdagan ng panahon. Isaiah 38 verse 5, Go and tell Hezekiah that this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will add 15 years to your life. Wow! Si Lord ay hindi under ng limitasyon ng panahon. Kaya niyang paikli ng panahon, kaya niyang ipanumbalik ang panahon, at kaya niyang dagdagan ng panahon. Alam mo mga doktor, sila nagtataning, 2 months na lang to. Ang Diyos nagpapahaba. Sabi ng doktor, himala ito. There are blessings na kailangang maganap na ayon sa panahong itinakda ni God. I consider na ang pagpapastor ko ay aking one day. A big one day. I consider this. Tingnan ninyo ha. I was 10 years old. Na first time na may nag-share sa akin. Ako'y nasa gate ng bahay namin. May dumadaan 2 lalaki. Hindi ko malaman kung evangelical or Baptist. And then they started sharing to me the gospel. At that time, 10 years old eh. Grade 3, grade 4 yata yun. Hindi ko naman naintindihan. Eh, siyempre, ako naman ay mabait sa mga strangers. Hinayaan ko magsalita. And then mamaya, pinag-pray ako. Hindi ko na natatandaan kung anong prayer. Hindi ko nalaman na nangyari, pero nag-share sila. So that was 9, and then, ang sunod, 10 taon ako nung unang may nag-share. After that, wala na nangyari, ano? 19 years old, na-invite ako ng sister ko sa church. That was 1981, 82. 19 years old, ha? 22 years old, I stopped attending. So mga 1.5 year lang ako nag-church. And for 15 years to 16 years, walang church. Ako'y nagpunta sa Amerika, nagbalik, nag-stay dito sa Rosario ng matagal, nag-asawa, kung ano na ang pinaggagawa, nag-derby, nagbarek. Kasama ko pa si Mayor noon. Pero si Mayor hindi na nabarik. Amen. Madaming nangyari for 15 years. Until, yung palamang nangyayari ngayon sa akin, hinayaan ni Lord for me to look for God. Ang daming nangyari sa akin na walang pupuntahan kundi hanapin ko ang Diyos. Age 37, nag-church ako. Naghanap ako ng church sa Rosario, nag-start ako mag-church. Tanda ko ito kasi ito yung araw na pumutok, nagkaroon ng lindol sa Baguio. Age 39, ako'y naging pastor. Malimit ko sabihin, late na nung ako'y nagpastor. Age 39. Pero sa timing ni Lord, ito'y perfect. Kung napaaga ang aking pagpapastor, hindi pa tapos ang dealing ni Lord sa akin at napakayabang ko pa. Ngayon po ako'y mayabang pa rin. Isipin ninyo noon kung gaano kayabang. Ibig sabihin, hindi pa suko kay God. Ibig sabihin, kinakaya ko pa ang buhay ko. Na I can live my life the way I wish or I want to live it.
Kung maaga akong nagpastor, hindi ko pa makakanta ang paborito kong kanta. I'm yours, Lord, I'm yours. Alam mo yung kantang yon? Kanta yon ng mga taong nagtatakbo, lumayo, lumayas, at maya-maya'y sumuko. At nung siya'y sumuko, I'm yours, Lord, I'm yours. Ay wala na, isang kapag naman pupunta. For you've been so very good to me. Ay napakabuti naman talaga ng Diyos eh. Kahit nagpamali-mali na ng mga desisyon eh, hindi ka pa rin naman iiwan eh. I'm yours exclusively. Ibig sabihin, kung noon may umaagaw sa puso ko, ay ngayon ay wala na. Kay Lord na talaga. At kung ako'y maagang nag-decide, hindi pa tapos si Lord sa akin. Hanggang ngayon naman hindi pa rin tapos. Pero sabi ni Lord, well, enough na yon para ikaw ay maglingkod. At alam ninyo, at my age now, which is around the circle. Kung ngayon pa lang ako magpapastor, ay parang napaka-late na. Ngayon pa lang ako magsisimula, napaka-late na. So anong ibig ko sabihin? There are blessings na time sensitive, ang tawag ko. There are blessings na talagang may panahon. Di ba, Philip? May blessing na may panahon? Okay, sagot agad ng mabilis at nang matapos yan. Di ba, Kat? Oo. Ikinasal ko kasi yung si Kat at si Dex eh. Talaga namang napakaganda ng inyong wedding. Praise God. Now, there are blessings na time sensitive. And I'm telling you, this is the season na pinabibilis ni God ang harvest natin. The grain and grapes will grow faster than they can be harvested. Ang bilis ng ani na hindi mo kayang anihin. Hindi mo na malaman kung saan mo ilalagay. Tingnan ninyo ha. May mga bagay na napakahirap mangyari. Pero nangyayari. Ito'y pagpapalang hindi mo kayang makuha maliban may taong kilusan ng Diyos para tumulong sa iyo. At sa panahong ito, magpapadala si Lord ng tutulong sa iyo upang mapabilis ang pag-ani mo. Are you there? Tingnan ninyo. Matapos ang dramatic conversion ni Saul. Si Saul po, siya yung naging Paul, ang author ng napakarami natin book sa New Testament. Matapos ng dramatic conversion niya sa road to Damascus, yun bang nakakita siya ng liwanag, siya ay nabulag, sabi noong nagsasalita, bakit mo ako inuusig, Saul? Sino po kayo? At ngayon, to make the long story short, siya ay nabulag at sabi, pumunta ka sa taong yon, mag-sharean ka niya. At si Saul ay na-convert into Christianity o siya ay naging anak ng Diyos. Dahil si Saul ay believer na, dating persecutor, nag-try siyang sumama sa mga believers sa Jerusalem. Ito po ang istorya. Acts 9:26. Nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. Silang lahat ay natakot sa kanya sapagkat hindi sila naniniwala na siya'y isang alagad. Ano ito persecutor to ng Christian? Noon po, pag sinabing persecutor, hindi basher online. Mamamatay Kristiyano talaga. Kaya hindi agad sila magtiwala. Ay nako, kahit ito espiya, baka uubusin dito tayo. Hindi nila matanggap si Saul. Verse 27. So balit kinuha siya ni Bernabe o si Barnabas. Kinuha siya. Iniharap siya sa mga apostol. Isinilaysay sa kanila kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon na nakipag-usap sa kanya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. And anong resulta? Acts 28. Kaya't siya'y naging kasama nila sa Jerusalem. Okay. Look at the story. Nagpadala si God ng tutulong kay Saul. Kasi kung si Saul lang,
hindi niya kayang kumbinsihin ang mga disipulo. Hindi magtitiwala. Takot sila kay Saul. Taktika lang yan. Hindi yan sa persecutor. Leader yan ng persecutors. Mamamatay Kristiyano yan. Maaring may nakakita pa sa kanila kay Saul sa panahong binabato si Stephen. Kasi nung binabato si Stephen, nandun si Saul. At yung mga bumabato kay Stephen hanggang sa mamatay, ay inilalagay ang balabal nila sa harapan ni Saul para bagang nagpapagaling, nakuha ng credit. Babato rin ako ha. Nandun si Saul, tumitingin. Sinong magtitiwala dyan? Kung ibang tao ang nagsama kay Saul, at hindi si Barnabas, baka hindi rin sila maniwala. Pero iba si Barnabas eh. Si Barnabas ay influential. Siya ay respected ng mga Christian noon sa Jerusalem. He is a spirit-filled believer. Pag si Barnabas ay nagsalita, nakikinig sila. At anong ginawa ni Barnabas? Nag-initiate siya. Kinuha niya si Saul. Nagkusa siya. Hindi niya hinintay na patunayan pa ni Saul ang pagiging Christian niya, na siya'y na-convert, no? Anong sunod na ginawa ni Barnabas? Iniharap niya si Saul sa mga apostol. Ano ibig sabihin? Nag-take side si Bernabe. Dito ako. Nag-take side. Alam mo minsan, sa panahon ngayon, ang mga tao, mga sigurista yung mga yan laging nasa neutral. Para parehong hindi galit sa kanya. Neutral. Hindi si Barnabas. Barnabas will take side. At kumampi siya kay Saul. Hindi Kahit lahat kayo'y galit, sagot ko si Saul. Ginagarantiya ko si Saul. Yan si Barnabas. Ikinuwento ni Barnabas ang conversion ni Saul into born-again Christian. Hindi na si Saul ang nagkwento na nangyari sa kanya. Si Barnabas ang nagkwento. Ano ibig sabihin? Ina-affirm ko, pinatutunayan ko, naniniwala ako sa nangyari kay Saul. Ako na ang magkukwento sa inyo, hindi na siya. Bukod doon, kinuwento ni Barnabas na si Saul ay nagpipreach na ng may katapangan sa mga tao. Idinidiin ni Barnabas na si Saul may bunga. Nasa kanya ang bunga ng banal na espiritu. Madalit sabi, heto yon. Si Barnabas ang naging tulay ng relasyon para matanggap si Saul ng believers sa Jerusalem. Nagpadala ng bridge si God. Nagpadala ng Barnabas si God kay Saul upang mangyari ang hindi kaya ni Saul gawin para sa kanyang sarili. Ano bang katulad nito? Parang nagpadala si Lord ng taong maglalapit sa iyo sa pagtatrabahuhan mo. Nagpadala siya ng tao na mag-aayos ng papers mo na hindi maayos-ayos. Ang kapareho nito ay parang nagpadala si Lord ng taong magdadala sa iyo sa kapitalista mo. Marami kasing gusto magnegosyo, walang pera May idea, wala mang pera. Maaaring nagpadala si Lord ng tao na makakasosyo mo, na magpapakilala sa network na hindi mo kilala. Maaaring magpapadala si Lord sa iyo ng bridge, tulay, para makilala mo ang mapapangasawa mo. Pinipigilan pa nila ang kanilang sarili. Maaaring magpapadala si Lord ng mag-share sa kamag-anak mo, sa kapamilya mo, kasi hindi mo magawa. Maaaring malayo ka, o maaaring di sila maniwala sa iyo. Pero magpapadala si Lord ng ibang tao. Something na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Listen, 2026, darating ang Barnabas mo. Kanino yon? Sinong may gusto doon? Ganito kasi, maraming bagay na hindi natin kaya. Kahit pa ikay puno ng kakayanan,
Kahit pa ikaw ay nagtapos, matalino, marami kang kilala, kahit pa ikaw ay ayos ang karir, kay mayaman, there will always be a time na mayroong bagay na hindi mo kaya. Sisiguraduhin ni Lord yun. Bakit? Kasi kung lahat kaya mo, edi Diyos ka na. Sisiguraduhin ni Lord, meron kang hindi kaya para lagi kang lalapit sa Kanya. Kaya yung mga taong akala niya kayang-kaya niya, humanda ka. Darating ang sitwasyon, nasasabi mo, Lord, tulungan mo ako, Lord. At sa pagkakataong yon, isa sa mga gagawin ni Lord, upang mapabilis ang ani, sapagkat ang kailangan mo'y ani, ay ipadala ang iyong Barnabas. Tignan mo ang katabi mo. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung Barnabas ko? O baka ikaw ang Barabas? Kindly say, Barnabas! Okay. Huwag mong hahanapin ang Barnabas mo. Ha? Huwag mong hahanapin ang Barnabas mo. Bakit po? Sila ang lalapit sa iyo. Tingnan mo uli ang katabi mo. Hindi kita pinariringgan. Bakit silang lalapit sa iyo? Kasi sila'y galing kay Lord, hindi galing sa iyo. Hindi siya sinugo ng gobyerno, hindi siya sinugo ng negosyo, ng kumpanya, sinugo siya ng Diyos. Siyang lalapit sa iyo. Sinong may gusto na dumating na ang kanyang Barnabas? Sinong naniniwalang darating ang kanyang Barnabas? Sinong naniniwalang nandito ng kanyang Barnabas? Huwag magpaparinig kasi man can't do the help you need. Ulitin ko. Hindi kaya ng tao ang tulong na kailangan mo unless yung taong yon ay kilusan ng Diyos. There was the time na tayo nagpapagawa. Alam ba ninyong napakalaki ng nagastos natin? Napakalaki. Pero di nyo ko nahalataan, di ba? Bakit? Kapag ikaw ay alam mo nang ginagawa mo sa Panginoon, cool ka lang. Alam mo ba, hindi ko kilala. May sinugo ang Diyos. Na nagbigay ng napakalaking halaga. Hindi ko kilala. Nagpakilala pa siya. Sinugo siya ni God. Alam niyo kung magkano? Wala naman may alam. Wala naman may gustong malaman. Yan. Kasi, ang Barnabas ay hindi hinahanap. Sila'y sinusugo. Okay. The first time na galing sa isang tao na ganun kalaki. Sa whole experience ko ng pagmi-ministry. Gusto yung malaman kung magkano? Oh, talaga. Kahirap ng gayon. Yung gusto lang. Ala, sabihin mo na, nasimulan mo na eh. Gaya. Bahala kayo. Sa sarap naman ng gaya. Sige na, sabihin mo na. Ari naman eh. Tuloy natin ang sermon. Si Barnabas mo ang mag-i-initiate, hindi ikaw. Papaboran ka niya ng sobra. Nag-iisipin mo, anong nagawa ko para matanggap ang ganitong pabor?
May sasabihin ako sa iyo at sasagutin ko ang tanong mo. Wala. Kaya ang tawag diyan, pabor. Okay? Kung may nagawa ka, kaya ginagawan ka ng maganda, hindi pabor yun, bayad yun. At tumanda ka. Ikaw, na ngayong taon ay makakaranas ng mabilis na pag-ani, susuguin ni Lord ang Barnabas ng buhay mo at tatanggap ka ng kakaibang pabor na kahit ikaw ay hindi maniniwala kung bakit mo tinatanggap yan kasi ang tawag dyan ay pabor. Kanino yon? Kanino yon? I am telling you, maraming mga bagay na hindi mo kaya sa iyong sarili. Napakarami. Kailangan mo ng Barnabas. For a very long time, kinakaya mo ang buhay. Kinakaya mo ang negosyo. Kinakaya mo ang employment mo. Kinakaya mo ang relasyon mo. Kinakaya mo ang pamilya mo. Kinakaya mo ang school mo. Pero dumating ang point, di ko nga ito kaya eh. Sa pagkakataong ngayon, humanda ka. Sapagkat sa taong ito, pabibilisin ni Lord ang ani mo at gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagdadala ng Barnabas mo. Kanino yon? Hindi ko malaman kung ako'y magpipreach o hihintayin kung kayo'y makatapos kasi baka hindi kayo makinig pagka ako'y nagpipreach. So habang kayo nagtatanim, magkukwento na lang ako. Gusto nyo malaman talaga kung magkano? Okay. Pero pag hinintay ko itong matapos, makaabutin tayo ng eleksyon. Kaya tutuloy ko na. Kakampi mo siya. Ang sarap na meron taong will stand for you. Ang sarap na may taong maninindigan para sa iyo. Na kahit napakaraming against you, he will stand up for you and sasabihin, sagot ko siya, kakampip ko siya, bahala ako sa kanya. Sino may gusto noon? Maraming mga tao nakaranas ng betrayal. Nakaranas ng mga taong nangako sa kanilang, pare, di kita iiwan. Kasangga mo ako. Pero isa lamang pangyayaring hindi napaboran, umalis na, lumayo na. Iba ito. Itong Barnabas na ito, wala kang nagagawa sa kanya. Pero kahit siya'y nagtataka, ang gaan-gaan ng loob niya sa iyo dahil ang tawag doon ay siya ay Barnabas mo, siya'y sinugo ni Lord sa iyo. Hindi mo siya kayang kuhanin. Bakit? Kusa siyang sinugo ni Lord. Magtataka ka. He could be a person that you know, pero most of the time, hindi kayo close. Hindi mo siya kilala. Sino may gusto noon? Humina ng amen. Sino naniniwala ang ipapadala ni Lord ng kanyang Barnabas? Now, Pastor, gusto ko po na magpadala si God ng Barnabas sa akin upang magawa ko ang hindi ko kayang gawin. Then, itong gagawin mo. Gawin mo rin muna sa iba ang hindi nila kayang gawin para sa kanilang sarili. Kahit maliit lang na bagay sa'yo, pero malaki sa kanya. Merong ganun eh. Yung gang napaboran mo, pasalamat na. At sabi nung nagpabor, small thing, maliit na bagay. Kung gusto mo na ipadala ni Lord ang iyong malaking Barnabas, ikaw din ay maging Barnabas sa iba. Sabihan mo ang katabi mo, ano gang hindi mo kaya? Sige, sagot. Yung natanong, sabihin mo, parang
Hindi ko kayang pumunta sa MOA mamayang mag-isa. Sabihin mo, hindi mo kaya. Pag sinabi niya sa iyo kung anong hindi niya kaya, sagutin mo, dalwa na kita. Then, hindi ka Barnabas. Ang Barnabas, siyang gagawa ng paraan para magawa ng isang tao ang hindi niya kayang gawin. Kaya mong maging Barnabas ng sino man? Alam mo, may mga tao hindi sila marunong mag-ayos ng kanilang documents sa pagta-travel. Yung ikaw lahat, ikaw nang gumawa, pipirma na lamang ako. May kilala kayong gayon? Gumawa kayo ng yung power of attorney, ay pipirma na lang daw, sige, lahat ng ari-arian mo ay akin. Sige, pirma na. Kaya kayo, matuto rin kayong gumawa ng inyong documents. Now, just in case hindi mo talaga alam. At yung isa'y alam, lapitan mo, tutulungan kita. Tutulungan kita sa mga papers mo. Meron talagang mga tao, ayaw nila mag-asikaso ng papers. Ayaw nila. Isa na ako doon. Salamat si Pastora Melody talaga, tsaka si Denise mahihilig mag-ayos ng paper. Si Denise po, yan po para yung travel agency yan. Yan na mag-aayos ng itinerary, yan na kukuha ng visa mo. Pag kumuha siya ng visa, meron na rin ako. Pag ako meron na rin, sinabay na kita, Papa. So magaling siya sa ganon. Magaling siyang mag-ayos-ayos. Kaya para naalala ko yung si Heniel, yung taga-Lucena, si Pastora, ay nagtanong na kay Denise ng gagawin sa Korea. Kasi ang hilig-hilig niyang mag-ayos. Ay yung mag-asawa, miski sa Europe, walang kikitain ng travel agency sa mga yan. Pero ito ang aking point. Kung meron kang alam na kayang-kaya mong gawin, maraming mga taong hindi alam yan. Maging Barnabas ka sa kanila. Are you there? Ba't kanina nung sabi ko, dadating ang Barnabas mo, amen! Nung sasabi ko, ikaw ang Barnabas, amen. Lord, parang may mali. Hindi ko malaman pero parang, tingnan nyo, susubukan ko ha. Darating ang Barnabas nyo! Amen. Ikaw ang Barnabas. Yes. Inihanda na sarili Merong blessings na hindi na pwedeng patagalin pa. Talagang dapat maganap na. Ito, 3 linggo ko na daw siya nababang, 2 linggo. Ngayon ay 4. Di ba, Roma? Yamo. Buong January, Roma. Buong January. May mga blessings na hindi na pwedeng patagalin pa. Talagang dapat nang maganap ngayon. Kaya may move si God na pinabibilis ang panahon. At tinuturuan tayo ni Lord para matanggap yon. Sino ang gustong malaman kung paano matanggap yon? By the way, sino talaga nagnanais ng mabilis na ani? Nangyayari ito. Kailangan lamang mapalagay tayo sa tayo na tatanggap nito. So ngayon, paano matanggap ang mabilis na ani? Number 1, kailangan may tanim. Bakit? Ay ang pararamihin at ang pabibilisin ay ani. Paano pabibilisin ang walang tanim? Are you there? Kaya dapat may tanim ka. Doon sa verse na ating sinabi na yung ating verse na nagsasabing mabilis na ani, itong Amos, di ba sabi dito, Amos 9:13, the time will come, says the Lord, when the grain and grapes will grow faster than they can be harvested. Ani ang dumarami. Ani ang pinabibilis. Malaking problema. Kapag gustong paramihin, pabilisin ni Lord ang ani, tapos kakunti ang tanim mo, talo ka. Kailangan, sagana ka sa tanim, dahil itong season na ito, ay pinabibilis ni Lord ang ani. Sino naniniwala doon? The time will come. Sabi ng Amos. And I know the time has come. Tuloy natin. Number 1, kailangan may tanim, Galatians 6:7 says, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat anumang ihasik ng tao, siya rin niyang aanihin. Ang batas ng sowing and reaping,
pagtatanim at pag-aani, ay encouragement. Kindly say, encouragement. Bakit? Kung gusto mo ng magandang ani, isa lang ang gagawin mo. Magtatanim ka ng mabubuting tanim. At ito'y kumikilos kanino man, saan mang lugar, anumang panahon. Kaya nasa sa atin na, desisyon natin, nasa sa atin na, kung gusto nating umani. Dahil universal to. Kaya ito encouragement. Oh. Alam mo bang dito tayo pantay-pantay? Yes. Kasi pantay-pantay tayo kasi lahat tayo under ng batas na ito. You lack something because you did not plant yesterday. What you have now is the result of what you have planted yesterday. And what you will be tomorrow will be the result of what you are doing today. Yan ang universal law ng sowing and reaping. Hanggat may lupa, mananatili yan. It will not cease. Kaya ito encouragement kasi isa lang ang gagawin mo. Siguraduhin mo marami kang mabubuting tanim. Dahil ang pararami ni tanim, kailangan ang dumami, mabubuting tanim. And again, if this is an encouragement, this is also a warning. Bakit? Kasi aani rin tayo ng consequences sa pangit na itinatanim. Alam mo ba na kaya mong i-predict ang future ng isang tao? Dalhin ang bolang kristal. Nakikita ko dito. Maya-maya pa, babagsak ka na. Ha? Sigurado, nakikita ko. Ba't nyo alam? Napakayabang mo. Kasi may salita ang Diyos na those who lift themselves up, sila na tinataas ang kanilang sarili, ay ibabagsak ni Lord. Kaya mong ipredict ang future ng isang tao kapag pulos pagmamataas ang motivation ng kilos? Laging ko ang hanap ay recognition. Lagi na lamang pinipid ang pride. Lagi ang gusto siya'y bida, sikat, bossing. Just a matter of time, ibabagsak ka na ni Lord dahil mahal ka ni Lord. If you want to be great in God's kingdom, be a servant of all. Dahil mahal ka ni Lord, hindi ka hayaan ni Lord to be who you are and what you are when you started your Christian journey. Talagang may babaguhin si Lord. Dahil mahal ka ni Lord. Para pakialaman ni Lord ang buhay mo. At hayaan mong pakialaman niya. Dahil He's a good God. He knows what He's doing. And it is for your sake. Pero kung intentionally, pinagpapakumbaba mo ang sarili mo, if you will humble yourself, then God will promote you. Ganito ha, Lord, promote me. Lord, itaas mo ako. Lord, give me one day. And then sabi ni Lord, sige, i-humble mo sarili mo. Bakit po? That's the only way para matanggap mo. Hindi sinabi nila na ang hahumble sa iyo ay ibang tao o ikaw ang hahumble sa iba. Meron kasi ako naririnig ng ganyan tuturo ako ng leksyon yan at ng matutong. Sabi ko, napakataas nito. Bakit? Gustong maging Diyos Anong ibig ko sabihin? Tulungan mo siya to humble himself. Huwag mo humblein siya. Huwag mo siyang i-put down. Huwag mo siyang ibuli. Yabang na yabang nito. Ilalagay ko sa kanyang tayo. Wag! Kasi ang taas mo. Ang sabi sa atin, we ourselves must humble ourselves. Kaya intentionally isipin mo, paano ba ako kikilos na pinagpapakumbaba ko ang sarili ko? Malimit kong sabihin, madaling magpakumbaba kapag ang nandyan ay mataas. Kung dumating si Governor Vilma, tsak, bibigyan mo ng upuan yan. Gov, dito po tayo. Alis ikaw dyan, dito po tayo. May dumating halimbawa si Bishop, mano po? Because they are matataas. Hindi yon ang sukatan. Kaya mo bang magpakumbaba sa taong sa palagay mo ay mas mababa sa'yo?
and be a servant of them. That is what the Lord says, humble yourself. Ang batas ng pagtatanim at pag-ani ay warning din kasi aani tayo sa consequences sa pangit na tinatanim. Inutusan tayo na seryosohin ang batas na ito. Galatians 6:7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Huwag akalaing makakaiwas sa consequences ng masasamang ginagawa. Ano mang ating tanim, mabuti man o masama, ibabalik din sa atin sa iba't ibang uri o anyo. Quick harvest is what we want in our good seeds. But we don't want it in our bad seeds. Ang problema, parehong umaani ang good at ang bad seeds. Kaya pupunta tayo sa number 2. Number 2 says, repent at once for the bad seeds. Mas maganda, huwag ka nang magkaroon ng i-repent. Have the tender conscience na kapag hindi ka na comfortable sabihin, ang iyong sasabihin ay hindi mo na sasabihin. Pipigilan mo ng sarili mo. Yung pa'y nararanasan nyo, yung may sasabihin ka, pero biglang, parang ang Holy Spirit ay nagsabi sa'yo, huwag mo na ituloy. Chismis na yan. Huwag mo na ituloy. Hindi maganda yan. Anong ginawa mo? Ay nasimulan na eh. Nasimulan na. Itutuloy ko na. No. Have a tender conscience. Na kapag ka talagang merong urge sa iyong huwag nang sabihin, huwag mo nang ituloy kahit bitin ang iyong sentence. Alam mo pala si paring ganyan, ay ano pare? Gusto mo mag-Jollibee? Iniba mo na ang topping? Hindi, yung sinimulan mo. Hindi, gusto mo mag-Jollibee? Mag-Jollibee tayo. Huwag mo na ituloy. Bakit? Pag na-train mo ang sarili mo, na ikaw ay sumusunod doon sa small voice na yon, at ikaw ay nagiging sensitive sa iyong mga sasabihin, mas madali na yang ilapit o gawin sa iyong gawa. Ano ibig sabihin? Kung ikaw'y napipigilan mo ang iyong sarili sa pagsasalita, mapipigilan mo rin ang iyong sarili sa iyong ginagawa. That, my friend, is what I call cultivating a tender conscience. Kasi pag hindi mo na-cultivate ang tender conscience mo, kayang-kaya mo nang gumawa ng mas malaking kasalanan kaysa dati. Kasi binaliwala mo na ang Holy Spirit, binaliwala mo na kahit yung konsensya mo. Lahat naman tayo may conscience though hindi siya masyadong standard para sundin. Ang conscience na led by the Holy Spirit, pwede yan. Pero ang point is this, kapag meron ka na talagang inner witness para wag ituloy ang isang bagay, sundin mo siya. At mamaya, magiging sensitive ka at mababawasan ang iyong mga bad seeds, mga pangit na tanim. Are you there? Kaya ko naman yung sinabi, reaction ko lamang naman yung sa iyong sinabi. Okay. My friend, it is not a valid argument. Kahit pa yan ay reaction mo sa ginawa o sinabi ng iba, it is still your action. It is still your seed. Huwag mong sisisihin ng iba kung bakit mo ginawa ang isang bagay. Kaya ako naman ginawa ito, ikaw din talagang may kasalanan eh. Ako yung napilitan lang gawin ito, gawa sa ginawa mo. We are responsible for our action. Kahit pa ikay titigan noong driver na nakagitgitan mo, desisyon mo pa rin kung tititig ka pabalik. O sasabihin mo, God bless you. It is your decision kung anong seed ang iyong itatanim. Itong asawa kong ito, ako ang lalaki dito, lagi akong sinusugo. Lagi na lamang siya. Siya ka. Hindi kita mamahalin. What you are doing is a seed. At yun namang babae na naghahanap ng pagmamahal, hindi mo ako minamahal, hindi kita re-respetuhin. Sinisimulan ko na po ang couple seminar na magaganap sa February. Yan kasi cycle.
Kapag binigay ng babae ang respetong hinahanap ng lalaki, bibigay ng lalaki ang pag-ibig na hinahanap ng babae. Kaya pag mayroon diyang nag-react ng negative sa kanyang tinanggap na negative, mapuputol ang cycle, di na kita mamahalin, hindi na rin kita re-respetuhin. At aani ka ng masamang bunga sa masama mong tanim. Are you there? Sabi ng isa, Pastor, single pa po ako, pwede ka pong ibang inyong sabihing illustration. Repent at once for the bad seed. Ayaw ng Diyos na anihin natin ang masasamang tanim, kaya inilagay niya ang kasalanan natin kay Kristo sa cross. Gusto ni Lord pabilisin ang ani, pero alam din ni Lord, pag pinabilis ko ang ani, pati yung mga tanim niya magaganda, bibilis din. So I have to do something. Kaya ang sabi ng Panginoon, nasabi ng Diyos, lahat ng kasalanan mo, ilalagay ko sa katawan ni Kristo. Paaanihin ko na yung kasalanan yon. Doon ko ibubuhos lahat ng parusa ng kasalanan yon. Buhos. Kaya ang Panginoong Hesus, bago pa ako sa krus, namamawis ng dugo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, pwede bigyan, huwag nang dumaan sa akin ang kopang ito, o huwag nang dumaan sa akin ang suffering na to. Pero sabi ni Jesus, but Lord, not my will, but your will be done. At tinanggap ng Panginoong Hesus ang kanyang plano ng Diyos na sa kanya ibuhos ang kasalanan natin. At nung siya'y nakapako, nilagay ng Diyos ang kasalanan ng mga tao, kasalanan mo, kasalanan ko, sa katawan ni Kristo. At ibinuhos ang galit ng Diyos sa kasalanan kay Kristo. Umani na ng consequences ang mga kasalanan natin. Hindi na tayo aani ng consequences na to kung ihihingi mo ng tawad. Pero kung hindi mo pa rin inihingi ng tawad, paano yan? Kung hindi ka pa rin nagre-repent, paano yan babayadan ni Kristo? Paano kukunin ni Kristo ang consequences diyan? So we have to repent for all the bad seeds that we know. Siyempre, hindi mo naman may repent ang hindi mo alam Naunawaan niyo ko? Ganito kasi, mamaya magde-declare ako ng mabilis na ani. Pero magre-repent muna tayo. Para yung ani, doon lang sa mabubuting tanim. Are you there? Lord, pwede po bang biyaya na lang? Anong ibig mo sabihin? Paanihin po ninyo ako ng mabilis sa mabubuti kong tanim. Kahit wag ko nang baguhin yung mga pangit kong tanim. Alam mo sinasabi mo? Itong sinasabi mo, Lord, pwede ko po bang gamitin ang biyaya na lisensya para ituloy ang aking kasalanan? Biyaya na lang po, itutuloy ko ang aking lifestyle. Ay di, pagpalain mo na lang ako, biyayaan mo na lang ako yung hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo, hanggang pabor. Alam mo sinasabi mo? Yung biyayang yon, ginagawa mong lisensya para ituloy ang kasalanan. Anong sabi noong aking binasang verse sa inyo? Si Lord, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Kung ano mang ihasik ng tao, siya rin niyang aanihin. Kaya nga binigyan tayo ni Lord ng way out. All we have to do is to repent. Kindly say repent. Now, magsisi ka ng tunay. Yung gusto mo talagang magbago. Yung willing kang isuko ito sa Diyos. Yung sasabihin mo talagang, I'm yours, Lord, I'm yours. Kung ang kinakatakot mo ay baka hindi mo maituloy ang pagbabago, ito yon. Basta may willingness ka na magsisi, tutulungan ka ng Diyos. At kung ikay bumagsak at makapitong beses kang bumagsak sa isang araw, bumangon ka lang, patatawarin ka pa rin ng Diyos. Basta meron ka lamang intensyon and willingness na talagang mag-repent at sumuko sa Panginoon. Kanya-kanya kasi yan meron talagang mahina pa bumabagsak pa Yung ganamang babago kang born again, hanggang 30 years pa lang naman, ay di, bata pang Kristiyano. No, this is my point. Kung ang kinakatakot mo, ay baka pang nag-repent ako'y bumagsak din, pastor Huwag kang mag-alala. Kung tunay ang repentance mo, tutulungan ka ni Lord.
Pero pag inunahan mo na si Lord ng takot, alay, hindi na ho, hindi ko rin makakaya. Paano ka magre-repent? Let me continue. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, verses 3 to 4, akin na lang ipaparaphrase sa inyo, hindi ko na sinulat. Sa huling araw, ang mga tao will become lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure rather than lovers of God. Sa huling araw, yung commandment ni Lord ay hindi gagawin ng tao. Anong commandment ni Lord? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love others as you love yourself. Instead, they will be lovers of self, of money, of pleasure, rather than lovers of God. At ang sabi din dito, sa verse na ito, sila'y walang self-control. Bakit mo ko kontrolin? Gusto mo nga ng pleasure. So, ang reason kaya hindi maiwan ang lifestyle of sin kasi ito'y nagbibigay ng pleasure. Because sa pahuli, people will be lovers of pleasure, lovers ng saya, entertainment. Now, ito maganda. 2 Timothy 3 verse 5. It says, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Therefore, may kapangyarihan ang kabanalan. Tinatanggihan lang nila. We have the power to overcome sin. And 2 Timothy 3 verse 5 says, huwag mong tanggihan o i-deny ang power of godliness. Kaya nagtatagumpay ang kasalanan, ang bisyo, ang lifestyle sa atin ay dahil tinatanggihan natin ang power of godliness. Paano nararanasan ang power na ito? Okay. The power of godliness. Supilin mo ang sarili para wag maging lovers of pleasure. Withhold for a season anything pleasurable sa flesh. And food ang pinakamatinding magbigay ng pleasure. Maya't maya ay gustong kumain. Kaya pagpastingin mo si flesh, si katawan, habang ikay nananalangin. If you want to have the power of godliness, meron ka lang gagawin. Simple lang, pero hindi ito maunawaan ng iba. Akala itong napakahirap. Simple lang. Pararamihin mo ang input sa espiritu at babawasan mo ang input sa laman. Ang input sa espiritu ay pananalangin, pakikinig ng salita, pagwo-worship, pagpa-fasting. Input yan sa espiritu. Pag ang espiritong pinalakas mo, you will receive the power of godliness. Napakatindi po ng fasting kasi sa fasting, dinideny mo ang sarili mo ng pleasure. Sabi nung iba, ang aking fasting ay fasting ako sa telenovela, fasting ako sa Netflix. Pwede naman pero yun ipandagdag lamang sa food. May nagsabi naman, hindi po ako nagpapasting sa food kasi walang dating sa akin ang fasting sa food. Malaman 3 araw na magkakumain. Tingnan natin kung walang dating. Food ang pinakamatinding magbigay ng pleasure. Ano daw ang katangian ng mga tao sa huling araw? They are lover of pleasures rather than lover of God. So, para makatanggap mo ang power of godliness, iyong i-deny si flesh. At ang pinakamatinding spiritual discipline para lumakas sa espiritu mo ay fasting. Even Jesus fasted. Ang mga man of God live a fasted life. Turuan mo yung katawan mo na mahilig sa pleasure na hindi siya ang masusunod. I-deny mo siya ng pleasure at ng espiritu mo naman ang pupunuin mo ng mga bagay na magpapalakas sa kanya. That, my friend, is the power of godliness. Gawin mo lang ito, tapos ang bisyo. Kaya patuloy ka sa bisyo kasi pleasurable. At kaya naman niya ginagawa mo kasi gusto mong pagbigyan si laman, si flesh.
Sa halip na i-deny siya, pero pag sanay kang dinideny si flesh, magpapasting ako. Bakit? Tuturuan ko yung lamang yung gusto na namang lumabas. Tuturuan ko yung flesh na yung gusto na namang umulpot. Yan pa namang flesh, ha? Makapasok lang ng kaunti. Yung isang tao, sinabi, ako'y magpapabanal na. Ako'y talaga susunod sa Panginoon. Makapasok ang kaunti, bukas ang gate. Mamaya, you are doing the things na hindi mo akalaing magagawa mo dahil kay Kristiyano na. Ba't kayo tumahimik? O sige. Number 3, 3 lang to. Stop complaining and start thanking God. Stop and start. Do not let a complaining personality form in you. Kayo may kilala talagang taong napaka-reklamador. Yung gang they will always find something na i-complain. May nakasama kayo sa buffet. Buffet na, ha? Nagre-reklamo pa. Imposible namang wala kang magustuhan diyan. Ay, nako. Ano ba to? Ay, nako. Hirap kasama ng mga reklamador. Salamat na lamang wala ditong ganon. Oh. Sabihin mo sa katabi mo, salamat na lamang wala ditong ganon. Do not let a complaining personality form in you, or else, patatagalin mo ang pagdating ng blessings na gusto ni God ibigay sa iyo. Ang 11 days na travel ng Israelita papunta sa Kanaan, it will only take 11 days. Kinuwenta nila yung straight na paglalakad ng Israelita from Egypt, pupunta sa Kanaan, 11 days lang yon. It took them 40 years. Bakit? Kasi ang reason, sila'y napaka-reklamador. And for every day of testing, 40 days of testing, ang consequences is 1 year. 40 years silang nag-travel. Huwag mong babasta-bastahin ang pagko-complain. Huwag mong babasta-bastahin ang pagreklamo. Iba ang vibe, iba ang atmosphere na dinadala ng taong mareklamo. Once ikay nagreklamo, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Nawala ang gratitude, nawala ang pagiging thankful kay God. Kapag ka nagsimula na tayo magkwentuhan tungkol sa reklamo, alam mo bang napakaganda ng ating church? Pero kung ikay reklamador, meron ka makikita. Meron ka makikita ng reklamo. Sige nga, bigyan niyo ako ng sampol. Wala ako makita, pastor, talaga. What is a complaint? Ano ang complaint? Tuwing may sasabihin kang negative about yourself, that can be a complaint. Or about others, which is yun ang malimit nating malaman, it is a complaint. Complain yon dahil sa frustration. Napo-frustrate ka, kaya nagko-complain ka. Sobra naman dito, lamig-lamig. Di ba? Sa kanina nakapagdala ng sweater, ng jacket, di naman sinabihan eh. Dati naman hindi ganito kalamig. Hindi tuloy ako makakonsentrate. Tingnan mo, hamon nagre-reklamo ka, hindi ka makapagpasalamat sa Diyos. They don't go together. Kaya ayaw ng Diyos ng reklamador. Hindi ka magiging mapagpasalamat pag ikaw i-reklamador. Why? Pastor, ang sinasabi ko may totoo eh. Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Hindi naman ibig sabihin, totoo sasabihin mo eh. Pastor, I'm just expressing myself. What's wrong with that? Why do you need to let everyone know what you feel? Ba't mo kailangan ipaalam sa lahat kung anong nararamdaman mo? Ay, nako! Kasakit-sakit ang puson ko. Meron ako ngayon. Yan na may dapat ko pang malaman. Wala ba ibang topic? Ay, nako talaga. Ay, nako, nasusuka ako. Eh di sumuka ka. Yan ay dapat pa ba yung sabihin? Sabihin mo sa katabi mo, nasusuka ako. Tingnan mo kung ano isasagot niya. Okay.
Iba naman yung nagsasabi kasi gusto niya ng kalinga o gusto niya ng gamot, ha? Baka naman sabihin niyo si pastor talaga, napaka-harsh. Di naman. Pero pag lahat namang nararamdaman mo, sasabihin mo, kakate, di kamutin mo. Yan ka na may kailangan pa sabihin. Meron tao, pinopost lahat ang kanyang nararamdaman. Minsan, one word lang, sad. Next, disappointed. Maghihintay naman, oh why? Ano nangyari? Kung ako sasagot doon, tumigil ka. Why do you need to let everyone know what you feel? Samantalang ilang turo ko na sa inyo, ang sabihin mo ay yung gusto mong makita at mangyari kaysa ang sabihin mo yung nangyayari. Ang sabihin mo, magaling ka na. Ano nga sasabihin mo instead of aray ko? Aray mo. Pag lagi mo sinasabi what you feel, ang dating na yan sa nakikinig, you are complaining. You are not expressing, you are complaining. Ang dami mong ipagpapasalamat pero hindi mo makita kasi mas masarap ang magreklamo. Ang pagiging reklamador ay galing sa flesh. Sino ditong nagbabasketball? Okay. Kakonti. Ito, alam na alam ng mga coach. Malimit na tatalo sa basketball game ang reklamador. Bakit? Ay sira ang laro eh. Pero sa halip na magreklamo, i-channel mo sa positive energy, galingan mo, i-shoot mo, o hindi ikay nanalo. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do it all by complaining. Mali. Do it all for the glory of God. Kasi yung iba lahat na ginagawa may kasamang reklamo Kaya ang tubig, kakainit-init na, wala kang mas malamig. Whether you eat or drink, kakain na, late na ang hayin Yan, malamig ng kanin Whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Lord, salamat po. Salamat po. Now, tingnan na natin ang bituka ng reklamo. Bakit nagre-reklamo? Atin talagang hukayin. Bakit gusto ng taong magreklamo? Kasi addiction to. Addiction. Gusto ng flesh ito. Tingnan mo Kung nagreklamo kasi hindi type ang ginawa ng iba, dahil they did not act according to what they prefer or what they like, ibig sabihin, nakafocus ka sa self mo. They did not acted the way you want. Kung nagreklamo ka naman against yourself, well, gusto pa rin ng flesh yan. Kasi gusto ng flesh nakafocus sa self kahit pa negative or positive, basta sa self. Self is an addiction. Focusing on self is an addiction. Tingnan ninyo, hindi kayo makawala-wala. Hindi makawala-wala ang tao ng pag-concentrate sa self. Lagi na lamang ang ako, ang akin, mine, me. Ay, addict tayo sa self Gusto mo lamang makinig sa conversation when it is about you. Pag hindi na about you, dadalhin mo ang topic sa about you. Bakit? Addict tayo Tingnan mo sa gitna ng mga taong nagrereklamo, subukan mo, bigla ka magpasalamat sa Diyos. Halimbawa, ba't ka naman ganitong ating gobyerno? Ba't ka naman ganyan sila? Ba't ka naman ganito? Bigla sabihin mo, salamat sa Panginoon tayo nakatira sa bansang may kapayapaan upang ihayag ang salita ng Diyos. Salamat! Tingnan mo, ma-offend sila. Bakit? Kasi gusto nilang magreklamo. Kasi pag sila'y nagrereklamo, it appears na they are better.
Kasi may nirereklamo sila eh. Meaning, they are better. Kaya nila nirereklamo, hindi sila ganon. Kasi hindi mo irereklamo ang parehong bagay na ginagawa mo. Ba't yung mga yan, tapon ng basura sa hindi basurahan? Hindi mo irereklamo yun kung pareho mong ginagawa. Ginagawa ko rin yun eh. Hindi ko irereklamo yun. Ang irereklamo ko, yung hindi ko ginagawa. And dahil doon, I appear better than them. Kaya again, self yan. Ang pagrereklamo is an addiction. Dahil focusing on self is an addiction. Tingnan ninyo, i-withhold ninyo ang gusto ng flesh, makagalit ang flesh. I-withhold ninyo ang pagkain. Sa first, yan ngay warning ko sa magpapasting eh. Sa unang araw ha, mag-iingat kayo, iinit ang ulo nyo. Yun ang reaction ng flesh kasi hindi siya binigyan ng pagkain. Now, alsin ang focus sa self, mababawasan ng complaint. Yun muna, as what I've told you, the whole January ay iba't iba ang deklarasyon. Pero meron din yung Sunday na kung saan yung declaration for the year. Kailan po yun? Baka next Sunday, baka the next Sunday. Basta wag kayong mawawala. Amen? Now, sige na. Gagawin na natin ngayon. Hihingi ka ng tawad sa Panginoon, ha? Kasi magde-declare ako ng mabilis na ani. Ayaw ko naman yung aani, yung pangit mong tanim. Ha? Now, pag ikaw ay nag-repent, siguraduhin mo ha na talagang gusto mong mag-repent. Kahit ikaw ay may doubt na baka hindi ko ito maituloy, mag-repent ka pa rin. Kasi hihingi ka ng tulong sa banal na Espiritu. At alam mo naman, may sinabi na ako, ang power of godliness, deny the self. Damihan ng input sa Espiritu, bawasan ng input sa laman. So, close your eyes, bow down your heads. Lord, gusto po namin na umani ng mabilis. Kasi ito pong 2026 is a season of more ani, more harvest. And we want, Lord God, our good seeds ang umani ng mabilis. Kaya Lord God, inihingi namin ng tawad ang aming mga bad seeds. And Lord, Holy Spirit, remind your children kung ano yung mga masasamang tanim na yon na kanilang ihihingi ng tawad. Remind them now. Sige. Kung ano sasabihin ng Holy Spirit, i-repent mo ha, mga ugali, mga attitude na hindi maganda sa harapan ng Diyos, pagiging mataas, hindi humble, pagiging sinungaling, pagnanakaw, sige, anything, hindi pagsasubmit sa authority, anything, sige, ask forgiveness. Ask forgiveness sa lahat na tinanim sa laman, pornography, kalaswaan, ask forgiveness. Ayaw natin yan, ang dadami ang ani. Sabihin mo, O Panginoon Diyos, patawad sa mga kasalanan ko, sa mga sinadya at hindi sinadya. Patawad sa mga sinalita kong masasakit, sa anumang kalaswaan, sa idolatry. Patawad, Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Yesus, Ikaw ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas, ang Panginoon ng buhay ko. O aking Ama, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Hindi ko po kaya kailangan ko po kayo. Nais ko pong mabuhay ng banal, tulungan po ninyo ako. At sabihin mo kay God,
O Panginoon Diyos, ako po ay sa inyo. Ako po ay sa inyo. Let's all stand up, please. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. Sabihin mo kay God, I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. Once again, I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. Nung sinabi mo, Panginoon, ako'y sa'yo, exclusively, wala kang kaagaw. Ako'y sa'yo. Sinasabi mo, Panginoon, ikaw ay akin. Ako'y sa'yo. At alam mo ang sasabihin ni Lord, yes. Sasamahan kita dahil kakampi kita, kasama kita. Iba, pagsigad ang kasama. At noong sinuko mong buhay mo kay God, truly believing and trusting Him, humanda ka. Kasi yung gustong gawin ni God, and He is a good God, will freely flow sa buhay mo ngayon. And now let me declare, by the way, nahingi rin ninyo ng tawad ang pagiging reklamador. Sinama niyo, ano? Kung hindi, paulitin mo. At ikaw ay magsabing hindi ka na uli magrereklamo. Sa halip, ikaw ay magpapasalamat sa Diyos. Okay? And now let me declare, Father God, truly, 2026 is a year of more harvest. 2026 is the year na sobrang bilis at dami ng ani na hindi na namin ito kaya pang anihin sa sobrang dami ng ani. Kanino yon? 2026 is the year na pabibilisin ni Lord ang ani na hindi ito nangyayari pa noon, pero sa season na ito, dahil time sensitive, sa season na ito na may ginagawa si Lord sa iyo, pabibilisin niya at pararami ng ani mo. Kanino yon? Alam nyo what is happening in the spirit?
is happening in the natural. What is happening also in the natural is happening in the spirit. Kaya pag sa isang lugar, marami ang mga bisyo, kasamaan, maraming mga bars, maraming ibig sabihin, sa spiritual realm ay ganun din. Now, we are changing the spiritual realm by declaring the Word of God. Tingnan po ninyo, kadi-declare natin, ang bilis-bilis ng ani sa Bicol. Ang ating mga churches doon, mga 1 year pa lamang nagsa-celebrate first year anniversary, ang dami nang uma-attend, ang dami nang dumadalo. Pero bakit po ganon? Kasi ang bilis ng ani nila, kasi iba na ang kilos ni Lord. Kung noong una, papupuntahin ng pastor doon, bahala ka na, itong love gift mo for 3 months, bahala ka na. No, hindi. We are helping them. We are giving them what we could give. Ibinibigay natin ang kanilang kakayahan, ang kanilang kakailanganin para makafocus sila sa kanilang ginagawa. Yun na po ang nangyayari sa season na ito. Pinabibilis ni Lord ang ani. Pinabibilis ni Lord ang ani. At yan ay nangyayari sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pabibilisin din ni Lord ang ani sa mga tinatanim mo sa iyong espiritu. Pinabibilis ni Lord ang ani ng kabanalan sa mga input mo ng kabanalan sa iyong espiritu. Pinabibilis ni Lord ang ani mo ng pag-ibig sa iyong tahanan kasi nagtanim ka naman ng pag-ibig sa iyong pamilya, nagtanim ka ng pag-ibig sa iyong asawa. Pabibilisin ni Lord ang ani. Yung mga taong tinaniman mo ng pag-ibig, you will wonder, bakit ganun siya ngayon? Bakit ang tindi ng love niya sa akin? Kasi pinaani ka sa mga magagandang tinanim mo sa kanya ngayong panahong ito. At ang bilis-bilis at ang dami-dami ng ani. Ang dami mong ginawa, ang dami mong pinag-pray noon, pero parang hindi mo nakikita nangyayari. Pero ngayon, alam mo, ang bilis-bilis ng sagot sa panalangin. Kasi pinabibilis ni Lord ang ani sa mga ginagawa mong spiritual. Yung iyong mga mahal sa buhay, napapansin mo, noon, para silang persecutor pa nga eh. Para nga silang against pa eh. Pero ngayon, ang bilis-bilis na nga ni, sapagkat sabi ng Panginoon, kapag ang isa sa pamilya ay naligtas, lahat ay maliligtas. Sino may gusto noon? 2026 is the year of more harvest. Maraming mga taong makakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Ikaw ay magtataka, ikaw ay mas naglilingkod ngayon kaysa dati. Bakit? Kasi pinaanin ni Lord ang mga tao makakakilala sa Kanya. Yes, gusto natin ang personal na ani. Pero ito muna ang iyong mindset. Paanihin mo muna ang kaharian ng Diyos. Paanihin mo muna ang interes ng Diyos. Mindset. Seek ye first and all these things shall be added. Unahin mo ang interes ng Diyos. Unahin mo ang gusto ng Diyos. Unahin mo ang kanyang nais. Huwag kang mag-alala, hindi siya magpapatalo. Habang inuuna mo ang kanya, uunahin din naman niya ang sayo. 2026, pabibilisin ni Lord ang mga ani mo sa personal mong buhay. Humanda ka. 2026, darating ang Barnabas mo. 2026, ulitin ko, kasi baka di mo narinig. Baka mamaya nga dumating na eh. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Yung mga bagay na hindi mo mabibili kung ikaw lang. Yung mga bagay na hindi mangyayari kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Ngayon mangyayari na dahil ipapadala ni Lord ang Barnabas mo. Kanino yan? Kanino yan? Kanino yan? Isa pa, ikaw ay magiging Barnabas sa iba. Ikaw ay magiging Barnabas sa iba. Yung bagay na sabi mo noon kahirap-hirap, bakit ngayon sabi mo ang bilis, ang dali? Yung bagay na sabi mo noon, hindi ko alam kung paano ito mangyayari eh. Pero ngayon 2026 makikita mo, ganun lang kabilis. Alam mo kung bakit? Kasi pinabilis ni Lord ang panahon. Pinabilis ni Lord ang ani sa buhay mo. Kanino yun?
ang panahon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang paikliin ang panahon, kaya niyang ipanumbalik ang panahon, at kaya niyang dagdagan ang panahon. Yung mga ninakaw ng kaaway na panahon sa iyo, na ikaw ay sala, ang diskarte, mali ang kilos. Yung mga araw na isa halip ikaw ay naging blessing sa ibang tao, ay naging hindi ka pa naging pagpapala sa kanila at ikaw pa ang naging cause ng kanilang lungkot, na ngayon pinagsisisihan mo, pababawiin ka ni Lord. God will restore the years that the enemy have stolen. Yung mga panahon na sa halip na ginugol mo para sa pamilya mo, ginugol mo sa barkada, ginugol mo sa pleasure, ibabalik ni Lord ang panahon ngayon. You will have a quality time with your loved ones. Kanino yon? Kayang dagdagan ng Diyos ang panahon mo. Anong ibig sabihin yan? Pwedeng ikaw ay 90 na, pero ang lakas mo pang 60. Bakit? Kasi dinagdagan lang naman ng Diyos ang taon, pero ang lakas mo nananatili. Kanino yon? Maraming magsasabi sa iyo, bakit di ka tumatanda? Kasi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang panahon. Pwedeng dumadaan ang panahon, pero hindi ka nagkaka-age. Sino naniniwala doon na pwedeng mangyari yon? Alam mo, pag pinabibilis ang ani, ang ibig sabihin din yan, pinapabagal yung pangit na natural na ani. Sa anumang taniman, para bumilis ang ani, nawawala ang peste. Kailangan mawala ang peste. Kailangan mawala yung maninira. Sa 2026, siguraduhin mo na hindi madidevour ang ani mo. Sa 2026, because we have declared more harvest, siguraduhin mong may mag-iingat sa harvest na yan. 2026, we will be more faithful sa Panginoon. Labindalawang tao, sabihin mo, dumating na ang Barnabas ko. Labindalawang tao, dumating na ang Barnabas ko. You wanna make up with me.